Minsan masarap tumambay sa loob eh. Tapos papatakain lang sila ng ganyan. Ayan. So guys, pag-usapan natin na maya pag-usapan natin yung yung napag-usapan namin ni Sir Idol Jose Torres. So marami kami pinag-usapan, marami. Para kang alam mo yung pagka gusto mo yung yung topic na pag-uusap, pagka interesado ka. Hindi mo yung oras, hindi mo mamalayan yung oras, na pala, gabi na pala. So, ang haba ng usapan namin, i-share ko sa inyo, sana maalala ko. Pero sigurado maalala ko naman kasi pag pinag-usapan ng kalapati naman masarap pag-usapan, lalo na yung sa mga fancier o newbie o kahit sino na gustong matuto sa pagdating sa pagkakalapati, sa larangan ng pag-iibon. So ayan. So update ko muna kayo dito sa mga panlipad ko. Kompleto pa naman. Nasa 100 plus na yung kilometers yung nila, yung training nila. So nung nakaraan nagbato ko ng Angeles, Pampanga dahil may pinuntahan din ako doon. So sinama ko na yung mga ibon na yan at pinost ko silang lahat. So nakabalik naman. Sana magkaroon ng magandang resultado mga to. So ngayon ang raging nila umaga at hapon. So depende sa pahinga nila, may pahinga kasi sila sa pagre-raging. So ngayon sinubukan ko lang magdagdag ng oras sa kanila sa pagpilipad nila. So dati nung mga nakaraan kasi isang oras lang ako nagpapalipad parang na-inspire ako kay Sir Jose Torres Pero guys, yung isang oras nga parang medyo pagka hindi ka sanay talaga na tsaka maghintay ka ng isang oras na nandyan lang na nakatunganga, hinihintay mo. Kasi yung mga ibon na yan, pagka hindi mo sila, kalahating oras, dilipat sila ng dire-diretso. Magdadayo kasi sila Tapos nun, papabalik-balik na yon sila. Tapos titignan lang nila kung nandun ka. Pagka wala ka doon, mag-a-attempt silang bumaba. Pero pagka hindi, alam nila na nandiyan pa yung bandera, hindi sila bababa kasi alam nila nandun yung amo nila na hindi sila pwede pababain. Makakababa lang sila pag nakita nila na nandyan yung bandera nila. So ngayon, nasa 1 hour 20 minutes ko sila pinapalipat ngayon. So nagdaglag lang ako ng konti. So ginawa ko na yan dati pa. Pero nag-stick lang talaga ako sa 1 hour. So sinusubukan ko lang sila ngayon kung kaya nila. Kasi nga hindi ganun kadali ang magpalipat ng ganun katagal na oras. So kailangan mo talaga ng oras. Minsan may pupuntahan ka. Minsan naiinip ka na kasi nga pero kailangan mong gawin Kailangan pag may goal ka, kailangan mong gawin yun. Minsan, isang oras ako nakatanga dyan, isang oras, 1 hour 20 minutes, tinitignan ko lang sila, hindi ka makaalis dahil nga pagka umalis ka, matalino yung mga yan, kahit na yung bandera nasa taas, pagka walang tao, sisisid sila bigla dito. Sisisid sila sa trap, tapos di mo na makita, dito na para sa loob yung iba. So, pagka ganun, ginagawa nila, pinapawalan ko sila ulit, pinapasabay ko ulit sila at di nila natatapos yung oras ng raging nila. O hindi ko yan sila pinapababa. Mamaya may cost sila ng Talavera ata yung mamaya. So kagis na natin sila, isasabay natin sa training. So kasi malapit na September, para mabatak na sila ng mabatak sa lipad. So ito yung guys, yung sinasabi ko kay Sir, pag-usapan natin, yung sinasabi ko kay Sir Jose Torres. Dumating kami doon siguro mga 5 PM na. So sobrang traffic sa may Valenzuela, sobrang traffic doon. So doon kami salamat, shoutout kay Sir Jose Torres, napakabait. Pinamerienda kami. At ang pinakamasarap doon yung kwentuhan. So tinur niya kami doon sa loob niya. Tinur niya kami doon. Ito yung mga ibon ko. Sabi niya,
Etong mga ibon na yan, magkakamag-anak, halos magkakahawig nga, halos magkakamukha yung mga ibon. At ang sabi niya, pinahawak niya sa akin yung mga yung mga ibon. Pinahawak niya sa akin, first time kong makahawak ng mga ganong klaseng ibon. So ayan. Yung ibon, ang sinabi ko, ang sinasabi niya yung mga ibon niya, isang hipo lang ang hawak ng mga ibon. Oo nga, isang hipo lang. Ang hipo ng mga ibon niya apple body, bilugan yung mga ibon, lalo na nung pinahipo sa akin, yung hinawakan ko yung first time ko makahawak, 2.7 million ang pinanalo ng ibon. So sana all, hawakan ko ganon. Tapos pinahawak niya yung isa, 900,000 ang na kinuha sa Superset o pagpanalo niya. Yung isa 500,000, yung isa 1 million. Yung mga ibon, yung isa itsura, pero yung 2.7 million niya, iba talagang ipo. So sobrang talagang bultong-bulto yung katawan. So yan. Kasi may sinasabi siya sa akin, ang sinasabi niya, sabi ko, sir, tumitingin pa kayo sa mata ng mga ibon. Ayun yung mga tinanong ko. So tumitingin daw siya sa mga mata. Ang sinasabi niya, yung tricolor. Kasi nga, proven niya yung ganon dahil nga yung mga ibon niya parang ganon yung mga mata. Halos lahat parang tricolor yung parang mata. Hindi ko alam kung natural sa ibon niya, no? Pero yung sinasabi niya, medyo dark yung mga kulay ng mga mata niya, ng ibon niya. Ayun. Tapos, may sinasabi pa siya, may pinapakita siya sa ibon. Sabi niya, ang gusto ko sa ibon, yung makapal yung dito. Ito, yan. Di ba makakapal yan sila? Pag makapal yung dito na gusto nilang ibon to. Kasi nga, ito yung sumusuporta dito. Siguro sa hangin, pagka sa hangin, yung nakokontrol nila yung hangin. Siguro pag malakas yung hangin, malakas yung back mo, back ng ibon, nakokontrol nila etong buntot para sa pagligo siguro nila. Pero yung hipo ng ibon niya, bulto, bilugan. Ito yun, hindi nga sila ganong Pero sa akin, okay na to yung katawan nito kasi nga batak sila sa raging, hindi sila bilog na bilog, hindi sila payat talaga. Sakto lang yung merong pang nahihipong buto dito. So pag pinagpahingan mo naman yung mga yan, gaganda rin yung katawan nila. So yun yung sinasabi niya. Yung unang tip niya, ito sa ibon to. Gusto niya yung makapal dyan. Tapos, may sinasabi siya dito. Yung dito, hipuin mo yun dito. Kailangan maayos yung niya, parang to nila parang pulso. Pag hinipo mo dito, may mararamdaman mo yung parang pulso nila. So, yung pala yung hinihipo doon, kaya hinihipo din yung ibon. So, kailangan, hindi siya malakas na malakas, hindi naman mahina yung yung pintig ng pulso nila dito sa pakpak. Ayan. So, yun yung isa pang sinabi niya. Tapos, tinanong ko siya, sir, nagkakat ka ba ng pakpak ng ibon? Tinanong ko siya kung nagkakat siya ng pakpak ng ibon. Sabi niya hindi na raw siya nagkakat kasi nga kayang-kaya naman daw ng mga ibon. So ako naman naniniwala ako sa ganon dahil nga marami rin ng mga patient player hindi naman sila nagkakat ng pakpak. Ayan. Kasi ang ibon malakas sila sa sa sakit Kahit nga yung mga yung mga ibon ko na may mga tama talaga rito, wasak-wasak dito pag kinakarga ko nakakauwi, nagkaklak naman. Yung parang pinakamanipis na dito na pakpak ko. Kayang-kaya nila yung kahit na tumutubo yun. Yun lang yun sa pananaw ko kasi yung ibon ko na giniperd kay Sir Romy Corpus noong 2015 yan, 15 yun. Nag-clock ng Cebu yun, lap champion, nag-champion. Ang pakpak niya, ang dulo ng pakpak, eto, hanggang
Hanggang dito yung tubo nung dulo ng pakpak, hanggang dito. So ang sinasabi lagi ng mga ng mga fancier, masakit daw yun sa ibon, ganito. Pero pag magaling ang ibon, magaling talaga. So yun, ang nag-clock yun, ang layo ng pinanggaling. Sabi ko kay Sir Romy, ganyan na yung pakpak niya nung dumating yan dito, nung kinarga mo. So sabi niya, yung pakpak niya dito, kalahati nito, mga ganyan. Tumutubo. Kalahati lang, tumutubo yung pakpak. So nag-clock pa rin naman. So sila Sir Torres, so hindi na siya nagbubunot ng pakpak. Pero tinanong ko rin siya kung anong edad yung mga ibon na sinasali niya sa race. Anong edad yung mga ibon na sinasali niya sa race. Sinasabi niya sa akin, sabi ko, ano po ba yung edad ng mga ibon na sinasali niyo sa race. So ang sinabi niya sa akin, gaya ng sinasabi ko sa inyo, mas malalakas yung mga bata talaga, yung kailangan tapos na yung race ng 9 to 10 months sila, tapos na yung race. So kung magbibuild kayo, bilangin nyo lang yung 9 to 10 months para bago matapos yung mga ibon sa race. Usually mga 6 to 7 months doon natin na training yung mga ibon. So wala namang kaso sa pagte-training, pero yung ang sinasabi niya sa akin, sabi ko, ito yung malupit. So, ang tinatanong ko siya nung una, ilang oras po ba kayo nagpapalipad sa kalapate ninyo? So, hindi ko alam. Parang, hindi ko alam kung maraming makakakaya nung ganon. Pinapalipad niya raw yung ibon niya ng 6 na oras sa isang araw. Sa umaga, 4 na oras, tanghali 1 oras, sa hapon 1 oras. So, wow. Ang tagal lumilipad ng mga ibon. So kung iniisip ko, eto nga lang mga to, ilang 1 oras o ilang 1 oras, 1 hour 20 minutes, minsan mayroon nang dumadapo dun sa paisa-isa lang naman sa poste, yung mga tatamad-tamad kaya dun sa may tower, paisa-isa. Pero walang kaso sa akin. Ang importante sa akin, basta yung grupo, yung majority ng mga yung ng flock ko, lumilipad ng dire-diretso ng ganong katagal. So sila naman pagka nakita nila na bababa lang sila, mga ilang lilipad na naman sila, sasama na naman sila dun sa sa mga kasama nila. So yun, ang sinasabi niya sa akin, 6 na oras. Sabi ko, iniisip-isip ko kung paano gagawin yun. Siguro maraming nagbabantay o hindi ko na itanong sa kanya yung sistema na ginagawa niyan. Kasi yung sa akin pa lang, iniisip ko parang ang hirap gawin ng ganong katagal na oras. 2 oras. Pero ang sinasabi niya sa akin, pagka dapat yung ginagawa ng ibon mo, sanay siya sa ginagawa niya. So kung lagi siyang lumilipad, sanay siya sa ginagawa niya na lumilipad siya lagi. So basic na lang sa kanya yung paglipad ng mga ganong katagal. Lalo na yung race natin, ilang oras lang sila lilipad. Basic na sa kanila kung lumilipad sila ng 6 na oras sa isang araw. So yun. So, tinanong ko rin siya kung Sir, nagpupurga po ba kayo ng mga ibon nyo? What's up mga ka-ibon? Please like, share, subscribe, and don't forget to hit the notification bell down below para ma-notify kayo sa mga bagong videos na